Narito na ang programa magsisilbing daan upang magpagaan sa bawat tinaing at problemang inyong idudulog. Turutukan ang bawat makabuluhang pag-aksyon ng mga kinaukulan. Ang serbisyo publiko na kahit sa anong paraan at sa abot ng aming kakayahan ay aming susolusyonan. Ang programa nagdurugtong sa bawat yugto ng buhay. Ngayon ay Biyernes, unang araw sa buwan ng Hunyo taong 2012. Tugon, aksyon, ngayon, ito ang Responde. Magandang hapon, ako si Onin Miranda. Isa sa mga maasahan ng mga pasahero pagdating sa lansangan ang mga bubiyaheng FX taxi. Mas mura kasi dito ang pasahe kaysa sa regular taxi. Aircon pa. Kaya naman mas dumaraming tumatangkilik sa ganitong uri ng transportasyon. Pero hindi nawala ang mga problema katulad na lang ng mga holdapan sa mga FX. Kaya naman ang Makati City Police nag-deploy pa ng Secret Marshals para mapangalagaan ang kaligtasan ng mga pasahero. Ito yung mga nakasibilya na sumasakay sa mga FX taxi para magbantay. Kaya naman kampante ang mga pasahero lalo na sa parteng Makati. Paano naman kaya kung may problema ay yung mismo mga FX taxi drivers? Panoorin natin ito. Isang reklamo ang tinanggap ng Responde ukol sa problema ng mga UV Express FX operators ng Mega Taxi Garage Vehicles for Hire Fairview Operators and Drivers Association o MGV-FODA na may rutang Robinsons Place Fairview to Buendia. Hinaing nila, hindi na nakakabiyahe ang marami nilang mga miyembro dahil sa awayan ng mga opisyales ng naturang asosasyon. Sa Police Station 5 namin pinuntahan ang nagrereklamong miyembro ng MGV-FODA. Nagpa-blatter na umano sila dahil sa awayang nangyayari sa kanilang grupo. Malala na umano ang sitwasyon, hinaharas na umano at may sangkot ng baril. Xerox kami ng mga pinapagdating kanina at saka ng mga nakaraan pa na nag-aano siya ng baril, nagsusupit siya. Sabi ko wala kaming laban kasi hindi naman baril ang kailangan namin dyan. Pag-uusap kasi yung presidente namin na nainig, ako yung PRO, pinaharas nila, hindi pa upuin. Nakausap din namin ang inirereklamong si Cirilo Gaking. Inambutan namin siya sa SM Robinsons kung saan nakapwesto ang kanilang pinapasadang FX taxi. Hindi man humarap sa kamera ay nai-record naman namin ang aming pagkikipag-usap sa kanya at pinayagan kami ng kanyang abogado na i-ere ito. Ayon sa kanya, siya ang hinaharas, kaya siya may baril. Ako, Presidente, pinapauba ako dyan. Turnover, tama sa'yo. Marami na akong natanggap na kanta. Ayaw ko naman. Pinapagtana ko rin sa'yo. Kanina, Mission 5, nagpunta rin dito. Bakit daw may baril ako? May trade sa akin at may permit naman ako. Hindi ko nalalabas yan. Ayaw ko lang magkakulo kami. Kasi sila na naman. Sinaros na kami dyan backbite. Si Pidio. Maliban sa banta sa buhay ng mga miyembro ng asosasyon, sinabi ng presidente ng MGV-FODA na si Rizaldi Evangelio na nilalabag ni Gaking ang mga patakaran ng kanilang asosasyon. Isa na dito ay ang paniningil ng butaw. Ang butaw ay ang perang sinisingil ng asosasyon sa mga miyembro nito. 130 pesos per member ang singil nila at tanging ang itinalagang miyembro lang ng asosasyon ang pwedeng maningil. Ang reklamo ng grupo ni Evangelio ay kung bakit ibang tao ang pinapasingil ni Gaking. Hindi po sila mga membro eh. Kung gusto nyo lang pala ng magpakuan dyan sa amin, marami kaming membro na walang hanap buhay ngayon. Dapat sila yung nagtutulong sa amin dyan para sa pagpasakay ng pasahero. Yun kasi po, yung pag-duty nila dyan, may bayad po yan. Bakit nandito yan, sabi ko, yung mga Muslim? Ang sagot niya, hindi. Kasi may pinapapunta ko lang yan dito para maningil. Sabi ko, hindi naman sila karapat-dapat dito dahil asosasyon natin, ito ipangloob natin ng problema, bakit kumuha ka ng tao paglabas? Sabi niya, kasi mga kapatid yan ng mga membro natin na Muslim, kahit na sila, hindi naman sila membro eh. Dapat hindi sila pumupunta rito. Wala naman ako talagang hangad dito sa asosasyon namin pa. Ang sa akin lang, maayos namin to. Ako si Rachel Junedo, ang inyong koresponde. Mga kaibigan, itong dalawang grupong ito parehong nagsasabing pareho silang naharas. Bakit na kayo humantong sa pagbibitbit ng baril ni Cirilo Gaking?
At bakit hindi makapasada ang maraming miyembro ng MGV FODA? Ano nga bang pinag-ugataan ng iringan ng dalawang pinuno? Nagbabalik si Rachel Junedo. Yung problema po dito, unang-una, kami po yung nanalo sa eleksyon ay hindi pinapaupo ng yung dating presidente, yung dating presidente namin na ngayon natalo sa eleksyon ay ayaw akong paupuin. Sa katunayan, kinasuhan niya ako ng estapa. Ay sabi ko naman sa kanya, kaya ko naman sagutin yan doon sa public forum ng namin, yung asosasyon. Sabi ko, magpa-general meeting ka para maayos natin yan doon, para may paliwanag natin sa tao ang lahat ng membro nandoon. Ay ayaw niya po. Ang pinakaugat ng problema, ayaw bumaba sa pwesto ng dating presidente ng MGV FODA na si Cirilo Gaking. Bago pa man isinagawa ang botohan noong March 11, 2012, ay nagkaroon ng pagpupulong. Dito pinag-uusapan kung ano ang mga problema ng asosasyon at dito rin nalalaman kung may nawawalang pera. Sa ganitong paraan ay magiging malinis ang gagawing halalan at ang turnover ng mga posisyon. Bilang dating treasurer, ay ipinakita ni Rizaldy Evangelio ang income ng 2 years na pamumuno ni Gaking. 5,000 pesos lang umano ang kinita nila. Kwento ni Evangelio, akala niya ay walang problema dahil wala namang question dahil ipinakita niya naman umano ang passbook at natuloy ang halalan noong March 11, 2012. Hawak ko po yung mga bank account. 5,000 lang po ang laman. Walang protest na nangyari. After mga 1 week, saka ko nalaman na may kaso ka. Nagtaka ako. Anong kaso ko? Estapa. Oh, sabi ko saan nanggagaling yung estapa? Bakit nung mag-eleksyon tayo bago pa magbutuhan, nilagay nyo na doon eh. Naglagay na ko sa blackboard na ito walang nawawalang pera, nasa zero balance tayo. Bakit ganon ngayon ang nangyari? Si Gaking na dating Pangulo ay nanalo ulit sa eleksyon pero ngayon ay bilang auditor na at ang nahalal na presidente ay ang dating treasurer na si Rizaldy Evangelio. Doon na nagkagulo. Ayaw umanong tanggapin ni Gaking ang resulta ng halalan. Paniwala ni Gaking, dinaya siya. Kaso kasi hindi talaga niya bibitawan ang pagka-presidente. Ang sabi niya kasi dito na lang daw siya mamamatay. Ako presidente, pinapahaba ako dyan. Turnover, tama sa'yo. Piniluto mo yan. Sa 5 na lang, sa report eh. Ngayon, natuklasan namin yung pera, pinamimili niya doon sa mga hindi bubuto sa akin. Kung gusto niya po na sabihin niya niluto, bakit hindi natin magpa-forum tayo ng membro? At saka doon sa forum na yun, tatanungin ho lahat ng mga membro. Kasi po, iyon ang magpapatunay eh. Iyan po paninira lang po sa akin yan. Ang tinutukoy ni Gaking ay ang 258,781 pesos na umano'y totoong kinita ng kanilang asosasyon noong siya ay namumuno pa. Taliwas ito sa sinasabi ni Evangelio na 5,000 pesos. Nag-arkila si Gaking ng accountant para sa naturang aligasyon. Ito ay permado ni Public Accountant Elizabeth M. Liana. Yun ang problema, ba't tayo niyang iturnover yung pera na sa kanya eh. 150,000, hindi siya mag-accounting, bababa na naman ako. Ako ang presidente, dapat iturnover mo, sa kahit passbook na sa kanya hanggang ngayon. Mga libro ayaw pumayag, ayaw niyang mag-turnover, dapat mag-accounting. Isang demand letter din ang umano'y ipinangpapanakot ni Gaking sa kanyang mga kasamahan. Ito ay pirmado ni Attorney Florasco Fronda. Sinampahan niya na umano ng kasong estafa si Evangelio. At kahit galing umano sa City Hall ang order, ay hindi makakapag-oath-taking ang mga bagong halal na pamunuan dahil sa court order. Katwiran ni Gaking, hanggang may kaso si Evangelio ay hindi ito pwedeng umupo bilang presidente. Status quo umano. Ibig sabihin, siya pa rin ang presidente ng MGV FODA. Katulad din ng paniwala ni Evangelio. Ako po napili bilang presidente. Ako si Rachel Junedo, ang inyong koresponde. Narinig natin mga kaibigan ang panig ng dalawang umaangkin sa pwesto. Sa pagbalik na responde, pakinggan naman natin ang opinyon ng kanilang mga nasasakupang miyembro. Tutok lamang.